Masmasok sa ospital ang isang misis na tinamaan ng matinding autoimmune disease. Kaya naman, nananawagan ng tulong ang kanyang mister na hindi na rin makapasok sa trabaho, mabantayan lamang sa ospital ang kanyang asawa. Nagbabalik o may balita, Sia Mobile Journal, Yeda Pascual. Tinamaan ng autoimmune disease ang isang ginang sa Zambales. Ang kanyang mister, sinakripisyo ang trabaho upang hindi mawalay sa kanyang tabi. Walong buwan na sa isang ospital sa Zambales ang mag-asawang Loris Ann at Ronnie Boy Modelo. Kwento ni Ronnie Boy, taong 2022 pa nagsimulang makaramdam ang misis ng madalas na panghihina ng katawan at pananakit ng kasukasuan. Pero tuwing nagpapakonsulta, pain reliever lang daw ang binibigay sa kanyang asawa. Pneumonia po yung una nilang Simula po nun, ma'am, nag-oxygen na po siya. Pamaga po, 2 tangke. Pagdating po sa gabi, 2 tangke din po. Bali, naka-22 tangke po kami sa loob ng isang linggo. Bali, 22,000 po yun. Simula September 2024, naging oxygen dependent na si Loris Ann. Hindi na alam ni Ronnie Boy kung saan pa sila kukuha ng perang pantustos sa gamutan. Kaya December last year, nagpa siya na silang mag-asawa na magtungo na sa ospital para makalibre sa gastusin sa oxygen. Simula po nung hospital po kami, ma'am, ako na po yung bantay niya. Hindi na rin po ako nakapasok sa trabaho, ma'am. Simula na. Iwanan na po namin yung anak namin doon sa amin. 8 buwan na po, ma'am. January ngayong taon na nakita na may pamamagana sa mga ugat na dinadaluyan ng hangin sa baga ni Loris Ann. Kaya na-diagnose siya ng autoimmune interstitial lung disease. Pag binabantay, pupukas siya, ma'am. Ito ko sa mga pinapalakas ko din po yung doble, ma'am, para umaling po. Tapos yung anak ko namin, ma'am, napapabayaan na po namin siya. Hindi na alam ni Ronnie Boy kung kanino palalapit at hihingi ng tulong. Mahal kasi ang mga gamot ng asawa at nakatakda pa itong ikimo ngayong katapusan ng buwan. Kung pwede sana, makabigay din po kami ng oxygen concentrator para pauwi na po kami sa aming tahanan. Para po makapiling na rin po kami yung aming anak. At makapaghanap buhay na rin po ako. Ako po sa Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.